Di rin alam ni Walter, kung bakit basta na lang pumasok sa isipan niya, na alukan niya itong maging ina ng anak niya. All he wanted was a baby maker with no complications and emotional attachment. But it was perfect at that time, and his plan made sense. As if the opportunity was presenting itself to get his heir. Pareho nilang kailangan ng isa't isa. So it's as simple as that. Isa kang tagapagligtas na ipinadala ng langit para hanguin sa kahirapan ang pamilya niya. And she, being a mere mortal, just accepted that. Humigpit ang pagkakahawak ni Walter sa baso, sa sunod-sunod na tanong ni Chrysler. Lahat ng tao ay may tamang halaga. Ang mahalaga ay pumayag siya sa kasunduan namin. Wala siyang choice. Makukuha ko rin ang anak na gusto ko. She's mine until my heir is born. Isang parte ng puso niya ang gustong maawa sa babae. But he didn't want to be protective of Catherine. Ayaw niyang magkaroon ng attachment dito. He just wanted his heir. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Minsan gumagawa talaga ng paraan ang tadhana, para makilala mo ang mga taong magiging parte ng buhay mo. Life is ironic. You hate the Valdescos, yet the woman who will be the mother of your child is a Valdesco. Nagsalin din ng alak si Chrysler sa kapata, kahit na wala itong balak na uminom. Catherine, the perfect ingredient for revenge. This is dangerous, Walter. Wala siyang kasalanan sa iyo. Mali yatang gamitin siya para gantihan ang pamilya niya. Sino ang may sabing gagantihan ko ang pamilya niya sa pamamagitan ni Catherine? Tinutulungan ko pa nga sila. Kung gusto ko talagang gumanti, hahayaan ko na lang mamatay si Teodosio Valdesco, at di ko na ilalabas ng kulungan si 30 Valdesco. Dapat silang magpasalamat kay Catherine. But there are some things worse than death. Alam ko na may plano ka kung bakit ginagawa mo ito, Walter. Nasisiguro ko na may plano ka, anito at mataman siyang pinag-aralan. And he hated that look as if his friend could read his mind. Ngumisi lang siya dito. And what's your advice as a lawyer? His friend's face became dead serious. Dapat maging maingat ka sa lahat ng mga bagay na may kinalaman sa mga Valdesco. Malaking gulo kapag nalaman nila na isang Valdesco ang magiging anak mo, at babawiin mo rin sa kanila. That is something really painful. Baka gantihan ka nila. Gantihan. Wala nang mawawala sa akin. Chrysler, ayaw nila sa anak ng kapatid ko, di ba? Itinaboy nila ang kapatid ko, dahil di daw nila matatanggap na mahirap na babae ang nabuntis ni 30 Valdesco. Kinuha na nila sa akin ang pamilya ko. Oras na para ako naman ang bumawi. Pero hindi ako kasing sama nila. I won't hurt anybody. Kinuha nila sa akin ang pamilya ko, walang masama kung magkakaroon ako ng tagapagmana mula sa kanila. While they left me with nothing, at least they will get money from it. How about Catherine? She should be flattered. Sa dinami-dami ng babae, siya ang pinili ko na maging ina ng tagapagmana ko. Biological mother, that is. Ayaw man niyang maipit si Catherine sa gulong iyon, pero iyon lang ang paraan nito para sagipin ang pamilya nito. She must accept it. It is her fate. Di ko naman siya pinilit. Siya mismo ang lumapit sa akin, para tanggapin ang proposal ko. Pumalatak ito at namulsa. Poor woman. Life's like that. Minsan talaga itinatapon ka ng tadhana sa mga sitwasyon na sumusubok sa kakayahan mo. She'll survive this. And she'll be a lot richer. Umasim ang mukha niya. Kung magsalita ka, parang ako lang ang makikinabang sa deal na ito. She'll also gain from it. This deal is not cheap. Way better than being a fugly man's mistress. Kahit ang pamilya niya makikinabang ng walang kahirap-hirap. It was Catherine's sacrifice. Pero hindi siya nagigilty. Hindi ito dehado sa offer niya. At walang mangyayaring gulo kung walang magsasabi sa kanya. At kahit pa malaman ng pamilya Valdesco ang tungkol sa kasunduan nila, titiyakin niyang nasa kanya na ang anak niya, at di na mahahabol pa ang mga ito. Tinapik ni Chrysler ang balikat niya. As a friend, ihanda mo na lang ang sarili mo sa mga susunod na mangyayari. Naningkit ang mata niya. What do you mean? Destiny has its own plan. Hindi mo alam kung anong naghihintay para sa inyo ni Catherine. Baka sa huli, baka paglaruan ka ng kapalaran mo. Ma-in love ka pa sa ina ng anak mo, na galing sa pamilyang kinamumuhian nito, anito at saka humagalpak ng tawa.
Nakitawa siya dito kahit na gusto niyang batukan na lang ito. Hindi yun magandang biro. Kalokohan na may in love siya kay Catherine. Tinunggan niya ang alak. Do you want to bet on that? Sure. Baka nga magpakasal ka pa kay Catherine sa huli. Ngumisi ito at pinagkiskas ang palad. And you will be a big happy family. Tumayo siya at inilagay sa kamay nito ang kopitang pinag-inuman niya. Naiinis siya kapag tinutukso siya ni Chrysler na may in love siya. Itaga mo sa bato na di ako may in love kay Catherine Valdesco. Tinitigan nito ang mga mata niya. Kapag nanalo ako, sa akin mapupunta ang Lamborghini Golero mo. Itinulak niya ang dibdib nito palayo. Fine. The game is on. Kung gusto mo isali mo pa si Lover sa kalokohang ito. Kapag hindi ko siya pinakasalan bago mag-1 taon ang anak namin. I want that bloody beach house in Palawan. Saka siya naglakad palayo. Hey, kabibili ko palang noon. Ngumisi siya dito. A bet is a bet. Subalit nang nakasakay na siya ng elevator pababa sa parking lot. Hindi ang babae para dito para kunin ang kotse niya, ay nakaramdam siya ng kaba. Sa kauna-unahang pagkakataon ay kinabahan siya sa pakikipagpustahan niya kay Chrysler, dahil ba nararamdaman niyang matatalo siya. Ipinilig niya ang ulo. Hindi siya natatakot. Hindi si Catherine Valdesco ang magpapabagsak sa kanya. Maaring ma-in love siya sa ibang babae, pero hindi kay Catherine. Iba man ito sa kaangkan nito, di niya makakalimutang ang mga ito ang pumatay sa pamilya niya. Maybe Chrysler was right. No matter how much he sugarcoat it, it was all about revenge. At iyon ang dapat niyang isaksak sa utak niya, para di niya mahalin si Catherine. Hindi ang babae para dito. Mommy, pasensya na po kayo kung ito lang farm ang matutuluyan natin sa ngayon, sabi ni Catherine nang lumabas sa kwarto si Serafina, nang sa wakas ay nakatulog na ang papa niya. Ano bang sinasabi mo? Mabuti nga may matutuluyan tayo. Wala na rin naman tayong mababalikan, malungkot nitong asal, at alam niyang matindi ang panghihinayang nito. Iba na ang buhay nito ngayon. Nakikout sila sa alta sosyedad. Sa ngayon ay walang mapapasukang trabaho si 30, dahil sa di magandang reputasyon nito. Ang mahalaga dito ay maayos ang kaso nito, at di pa nadedesisyonan ang pagiging state witness nito. Mas gusto ko nga dito sa farm. Alam mo naman na simple lang ang buhay ko, bago ako pakasalan ng papa mo. Tahimik lang at malayo tayo sa mapanuring mga mata. Kung ako ang tatanungin, ayoko nang umalis dito. Kung papayag si Dante gusto kong bilhin ito, iyon ay kapag nakabawi na tayo. She knew that it was not easy for her family. Kahit pa sabihin ni Serafina na sanay ito sa hirap, iba ang kaso ni na 30 at Teodisio. Lalo na ang papa niya. She still considered herself lucky. Kung hindi siya ang pinili ni Walter na maging ina ng anak nito, malamang ay sa kalsada na sila nakatira, hindi na maipapagamot ang papa niya, at nakakulong pa rin si 30. Huwag po kayong mag-alala. Oras na makabayad tayo sa lahat ng utang, kakausapin ko po si Tito Dante para bilhin sa kanya ang bahay na ito. Nangilid ang luha nito. Hindi ko alam kung tamang payagan ka naming mag-abroad. May inalok naman sa iyong trabaho sa spa, hindi ba? Mommy, ganoon din po yon. Malalayo ako sa inyo. Di rin malaki ang sweldo, para tustusan ang mga gastusin natin. Kahit na nagmagandang loob na tumulong si Frizzy sa kaso ni Kuya, marami pa ring kailangang bayaran. At kung gusto natin ng mas magandang buhay, kailangan ko po talagang magtrabaho sa ibang bansa. Sayang ang pagkakataon. Malaki na po ako. Kaya ko na pong alagaan ang sarili ko. Nakarinig sila ng ugong ng sasakyan. Nang tumano sila sa labas ay parating si Vernel. Heto na pala ang love life mo, biro nito. Dali-dali niyang sinalubong sa gate si Vernel na madaming bitbit. Oh! Bakit hindi ka nagpasabi na luluwas ka ng Manila? Saka paano mo natunton ang bagong bahay namin? Sinabi ni Tita Serafina. Ilang araw ka na lang sa Pilipinas, Catherine. Susulitin ko na ang ilang araw na iyon. Namulsa ito. Saka magpapalam sana ako kay Tita Serafina, kung pwede tayong lumabas. May nadaanan kasi akong coffee shop sa bayan. Walang problema, sabi ni Serafina. Umalis na kayo at baka gabihin pa kayo. Hindi na magbabago ang isip mo. Tanong ni Vernel, habang iniinom nito ang in-order nitong kafe Amerikano sa kafe na pinuntahan nila.
Kailangan kong bayaran ang mga utang ng pamilya ko. We practically have nothing. Ito lang ang nakikita kong solusyon para makatulong sa kanila. 2 years lang naman ako sa ibang bansa. Basta maayos ko ang problema sa pamilya ko, babalik din ako. Kailan ka lang bumalik sa buhay ko, tapos mawawala ka rin agad. Akala ko may pagkakataon na para sa atin, malungkot nitong sabi. Vernel, malungkot niyang asal sa pangalan nito. Mahigit nitong hinawakan ang kamay niya, at puno ng emosyon siyang tinitigan sa mga mata. Magiging masaya siguro ako, kung bago ka umalis ay sabihin mong mahal mo rin ako. I am sorry, hindi siguro ito ang tamang pagkakataon para dyan, aniya at binawi ang kamay mula dito. Hindi na siya buo, hindi na siya ang babae para kay Vernel. Nakatali na siya sa iba, kahit pa nga sabihing di naman siya ikakasal kay Walter. Pag-aari siya nito sa loob ng 2 taon o maaring higit pa. At alam niyang di patas para kay Vernel. Alam ko naman na importante sa iyo ang pamilya mo. Handa naman akong maghintay, basta bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Basta huwag mo lang akong tanggihan. Pakiusap nito, mukhang wala itong balak na basta na lang sumuko. Ayokong umasa ka. Di natin alam kung anong pwedeng mangyari sa loob ng 2 o 3 taon. Unfair sa iyo kung paghihintayin kita ng matagal. Hindi mo ba ako gusto kahit nakatiting? Kung wala lang si Walter, di magdadalawang salita si Vernel sa kanya. Pero nakatali siya dito, sa isang kontrata. Hindi niya alam kung anong pwedeng mangyari sa kanya sa hinaharap. Oras na isilang ang magiging anak niya, hindi niya alam kung kaya pa niyang magmahal ng ibang lalaki, o bumuo ng ibang pamilya. At di rin niya alam kung matatanggap ni Vernel ang bahaging iyon ng pagkatao niya. Mataas ang tingin nito sa kanya. Oras na malaman nitong ibinente niya ang sarili niya at ang anak niya, mamahalin pa ba siya nito? Kailangan nito ng isang babaeng disente, na ito lang ang tanging mamahalin. Ang walang itinatagong sekreto na makakasira sa pagmamahal nito. Tinapik niya ang kamay nito. Sa ngayon pagkakaibigan lang Mayo offer ko sa iyo. Importante ka sa akin. Kaya nga ayokong umasa ka sa akin, dahil di ko alam kung anong pwedeng mangyari habang nasa malayo ako. Gusto kong maging masaya ka, kaya huwag mong isasara ang puso mo sa iba. Umiling ito. Paano kung ikaw pa rin ang gusto ko? Paano kung hindi ko gugustuhing magmahal ng iba? Malalaman natin pagbalik ko, kung matatanggap pa siya nito. Hindi niya alam kung magagawa iyon ni Vernel. Hindi nga niya alam kung kaya niyang tanggapin ang sarili niya pagkatapos. Niyakap niya ito. Salamat sa pagmamahal Vernel. Di ko makakalimutan to kahit pa saan ako magpunta. Thank you. Mabuti pa rin itong kaibigan sa kanya. Hindi niya makakalimutan ang mga naitulong nito. Hindi siya nito pinabayaan kahit na tinalikuran na sila ng lahat. Tinanggap nito ang pamilya niya at hindi siya ikinahiya. If only things were different. Kundi lang sa trahedyang dinanas ng pamilya niya, kundi lang nagkita silang muli ni Walter. Nagring ang cellphone niya, at natarante siya nang makitang si Walter ang tumatawag. Samasal ang kaba sa dibdib niya. Bakit bigla itong tumawag? Nitong nakakaraan ay puro kay Chrysler lang siya nakikipag-usap. Huminga siya ng malalim, at isang tipid na ngiti ang ibinigay kay Vernel. Excuse me, sasagutin ko lang to, sabi niya at lumabas ng kafe. Ayaw niyang may marinig ito, na kahit ano tungkol kay Walter. Hello? Nasaan ka? Tanong agad nito. Nasa kafe kasama ang kaibigan ko. Kaibigan mo, bakit kailangan ka pang yakapin ni Mr. Agustin? Napamaang si Catherine at luminga sa paligid. Paano nito nalaman na magkasama sila ni Vernel, at alam ni Walter na niyakap siya nito? Sandali, pinapasundan mo ba ako? Hindi nito sinagot ang tanong niya. Sa halip ay sinabi nitong, iyan ba ang ginagawa mo kapag nakatalikod ako? Are you having tryst with another guy? Mariin siyang pumikit. Walter, nagpapalim lang ako sa kanya. Dahil lang nakayakap ako sa kanya, may ginagawa na kaming masama. Sa palagay ba nito ay anong klaseng babae siya? He was her first lover. At ibinigay niya ang sarili dito nang walang kontrata. Ano pa bang gusto nito sa kanya? Pauwiin mo na yan at puntahan mo ako sa kotse ko, sa parking lot ng cafe. Nagtadges ang ngipin niya at bumilang ang 10, bago narinig ang boses ni Vernel sa likuran niya, Catherine, matagal ka pa ba dyan? Kailangan ko na kasing bumalik sa Manila,
dahil hahabulin ko ang huling flight ngayon. Sinadya niyang pindutin ang end call button, at hinarap si Vernel. Pasensya ka na. Tumawag kasi ang agent ko para sa ticket ko. Halika, ihahatid na kita sa terminal na bus. Alam niyang marami pang gustong sabihin si Vernel sa kanya, lalo na sa may kinalaman sa pag-ibig nito sa kanya. Sa isang banda ay mas gusto naman niya itong makasama ngayon kaysa kay Walter. Habang palapit sa kotse nito, ay damang-dama na niya ang tensyon. Hindi pa man niya nakikita ang mukha nito, ay alam niyang parang may laser beam ang mga mata nito, at nakatutok sa kanya. Binuksan niya ang pinto sa tabi ng driver's seat at pumasok. Anong relasyon ninyo? Magkaibigan lang kami, giit niya. Matagal na kaming magkakilala, malapit kami sa isa't isa. Walang mali siya ang nakita mo. I chose you as the mother of my child. Dapat lang na alam ko kung sino ang love interest mo. Ang daliring humaplo sa balikat niya, ay dama ko sa leeg niya, na animoy nagbabanta na kapag mali ang sagot niya ay pipilipitin nito ang leeg niya. Magkaibigan lang kami. Itinaas niya ang dalawang kamay. Fine. He likes me but I didn't entertain him. Ayokong umasa siya. Iniisip ko ang commitment ko sa iyo, at sa magiging anak natin. Unfair sa kanya kung maghihintay siya. At hindi ko rin alam kung gugustuhin niyang hintayin ako oras na malaman niya ang totoo. Di na siya buo, makaluma pa rin siya. Kung sino ang unang lalaki sa buhay niya, iyon lang ang gusto niyang maging lalaki sa buhay niya. Wala nang iba. Nang angkinan siya ni Walter, nabura na sa sistema niya ang ibang lalaki kasama na si Vernel. Sa ngayon malayo sa isip niya ang mag-asawa. Si Walter at ang magiging anak lang niya ang iniisip niya. Hindi siya pakakasalan ni Walter. Hindi siya magkakaroon ng normal na pamilya. Pero mas di niya kayang paasahin si Vernel, lalo na ngayon na kahit ang nararamdaman niya para dito ay nabura na ni Walter. It was illogical but it was something she couldn't control. Nang nakita niya si Walter kanina, nawala na sa isip niya si Vernel. Naningkit ang mga mata ni Walter. Tiyakin mo lang na di ka niya hahawakan ulit dahil sa akin ka lang. Hindi niya gusto ang dating noon. Napaka-arroganti ng dating nito. Kahit pa iyon din ang nararamdaman niya, wala itong karapatan na pangunahan siya. Siya pa rin ang may-ari sa sarili niya. Kung ano man ang nararamdaman niya para dito, kusa niyang naramdaman iyon. Wala itong karapatan na utusan siya. Matapang niyang sinalubong ang banta sa mga mata nito, "You don't own me, Walter. Hindi ako isang bagay. Binayaran mo nga siguro ako para maging ina ng anak mo, pero hindi ibig sabihin ikaw na ang may-ari sa akin. Wala kang karapatan na utusan ako kung sino at hindi ang pwede kong maging kaibigan, pwede kong mahalin at pwedeng magmahal sa akin. You don't own my feelings, my mind or my heart." Hinapit nito ang katawan niya palapit sa katawan nito. "Sa akin ka hanggat di pa tapos ang kontrata natin. Oras na magkaroon ka ng relasyon sa ibang lalaki, hanggat di mo pa naisisilang ang anak ko, wala nang bisa ang kontrata, at kailangan mong ibalik ang lahat." Pilit niyang inalala ang eksaktong nasa kontrata nila. "Wala akong nilalabag na kontrata. Wala kaming relasyon ni Vernel." "Good. Because you are mine. Only mine." He kissed her fast and followed by making in the same manner. Whenever they make, he was always gentle and he takes his time. Now their making was different. And she couldn't say no. Pakiramdam niya ay ibang lalaki ang gumagawa sa kanya. He was taking her without permission. And all he could give her was cruel seduction. Walang nagsalita sinuman sa kanila matapos ang lahat. She wanted to cry but she couldn't. Her body and her soul was too battered. She wanted to hate him. Pero wala na siyang lakas para magalit pa dito. Gusto lang niyang pumikit at magpahinga. She didn't mind the harsh. Walter was still a glorious lover. Pero masakit sa kanya ang sinisimbolo noon. Mababang babae ang tingin sa kanya ni Walter, at wala itong tiwala sa kanya. At wala siyang paraan para idepensa ang sarili niya. Tumalikod siya dito. Manhid na manhid ang pakiramdam niya. Niyakap siya nito mula sa likuran. Nararamdaman niya ang paghingi nito ng paumanhin sa bawat haplos nito. "I am sorry. I hate myself for hurting you. I didn't mean to take you harshly." "Ano, masaya ka na? Mas gamaan ba ang pakiramdam mo?" Puno ng hinanakit niyang tanong. Ilang beses nang may nangyari sa kanya,
pero ngayon lang siya nito inangkin ng may kasamang galit. Natatakot siya dahil parang di niya ito kilala. Nagdilim lang ang paningin ko, nang makita kong kayakap mo ang lalaking iyon. You can't really blame me, Catherine. Nasaktan siya dahil naramdaman niya ang kawalan nito ng tiwala sa kanya. Well, he can't really blame her. Para sa isang lalaking walang permanenteng relasyon sa isang babae, natural lang dito na mawalan ng tiwala. At madali din dito na husgahan siya sa nakita nito. Humarap siya dito. There was no excuse for what he did. Walter, you are my first lover. Sa palagay mo ba magagawa kong pumutol pagkatapos may mangyari sa atin? Anong klaseng babae ba ang tingin mo sa akin? Kung may nakilala itong mga babae na di masiyahan sa isang lalaki lang, ibahin siya nito. Gusto ko lang makasiguro. Hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari sa likuran ko. You will be the mother of my child. Anong garantiya ang makukuha ko galing sa iyo, na wala kayong ibang relasyon ng lalaking iyon? Walter, I can choose Vernel or any other man as my first lover if I want to. Ikaw ang pinili ko. Nirerespeto ko ang kontrata natin. I am not slow to jeopardize that. Gusto niyang mag-focus kay Walter, at sa magiging anak nila sa ngayon. Vernel deserves a woman who will love him wholly. Hindi siya ang babaeng iyon. He pulled her body against his with sheer arrogance and confidence. Na parang wala na siyang karapatan na tumutol. Good. Because you are mine, Catherine. Until you bear our child, you are mine. Mas maganda kung magkakaintindihan tayo. Then he started kissing her again, and she couldn't say no to Walter. Tama naman ito. Pag-aari siya nito hanggang maisilang niya ang anak nila. Pero ano na ang mangyayari sa kanya matapos iyon? Magagawa pa ba niyang bumalik sa dati niyang buhay?